Patay na raw po kayo, sabi ni Mama. Napatigil sa paghigop ng mainit na kape si Sebastian Aguilar. Ang tasang hawak niya ay nagbanta pang tumapon ang laman dahil sa biglaang pagyanig ng kanyang kamay. Sino raw? Daig pa niya ang nakarinig ng putok ng baril sa lakas ng kabog ng dibdib. Ang katagang iyon, mula sa maliit na tinig sa labas ng kanyang mansyon, ay parang kidlat na gumuhit sa tahimik niyang hapon. Si Papa Seb po. Si Sebastian Aguilar. Kayo po ba iyon? Ang tinig, may halong inosente at kaba, ay nagmula sa isa sa tatlong batang babae na nakatayo sa labas ng matayog nilang gate sa Girjif. Mabini. Tatlong anino na animoy sumulpot mula sa kung saang lupalop ng Mindanao. Nakasilid sila sa siwang, ang mga matay bilog na bilog, puno ng pag-asa at takot. Napalunok si Seb. Ang init ng kape ay tila napalitan ng malamig na pawis na nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Tinig ng bata. Tatlong bata. At hinahanap siya. Sinasabing siya ang ama. Sebi, anak, sino ba iyang mga bisita mo at parang ang aga naman yata? Untag ng kanyang ina, si Aling Matilda, nakadarating lang mula sa kusina, may bitbit na platito ng bagong luto na bibingka. Nasa mga 60 na ang kanyang ina, matikas pa rin, at ang boses nito'y may otoridad na kinikilala sa buong kabahayan. Hindi agad nakasagot si Seb. Ang dila niya ay parang binuhulan. Muli niyang sinulyapan ang gate. Nakatayo pa rin doon ang tatlong bata, medyo magugusot ang mga damit na parang galing sa mahabang bayahe. Ang isa, marahil ang pinakamatanda, mga nasa 10 taon, ay mahigpit ang hawak sa kamay ng dalawa pang mas bata, na siguro ay mga 7 at 5 ang edad. Hindi ko po kilala, ma, halos pabulong niyang sagot, na para bang ang pagsasalita ng malakas ay magpapakatotoo sa sitwasyong hindi niya maintindihan. Kumunot ang noo ni Aling Matilda. Anong hindi kilala? Naghahanap sa'yo, narinig ko, pangalan mo ang binanggit. Lumapit ito sa bintana, sinubukang aninagin ang mga nasa labas. Abay mga bata. Ano't napadpad dito ang mga yan? Baka mga nanglilimos lang. O baka naman ako, Seb, baka mga modus yan. Yumiling si Seb. Hindi po siguro, maparang-parang may kailangan talaga. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang kakatuwang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Takot, pero may halong awa. Kuryosidad. Sige na, puntahan mo na. Huwag mong paghintayin dyan sa initan. Kawawa naman kung totoong may sadya, utos ni Aling Matilda, kahit nabakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Mabigat ang mga paang lumabas si Seb ng bahay. Bawat hakbang niya patungo sa gate ay parang may pabigat na hindi nakikita. Ang sikat ng araw sa Mabini ay tila mas matindi ngayon, o baka naman ang kabalang niya ang nagpapainit sa kanyang pakiramdam. Paglapit niya sa gate, mas luminaw ang mga mukha ng mga bata. Ang panganay, na may mahabang buhok na itim at mga matang seryoso, ang unang nagsalita. Kayo po ba si Sebastian Aguilar? Magalang nitong tanong, diretso ang tingin sa kanya. Tumango si Seb, hindi pa rin makapagsalita ng maayos. Kami po ang mga anak ninyo, sabi ulit ng bata, mas may diin ngayon, habang ang dalawa niyang kapatid ay sumilip mula sa likuran niya. Ang isa ay maihawak na lumang manika, ang bunso na may medyo nanlalaki ang mata. Ako po si Lila. Ito po si Tala at si Bituin. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Sebi ang mga salitang iyon. Mga anak ninyo. Paulit-ulit. Tumambol ng malakas ang dibdib niya. Mga anak. Paanong nangyari iyon? Kailan? Kanino? Libo-libong tanong ang biglang umusbong sa isip niya, ngunit walang kahit isang sagot na lumitaw. Ang tanging naaalala niya ay ang kanyang nakaraan, isang nakaraang pilit na niyang kinalimutan, o akala niya ikinalimutan na. Pipasok muna kayo, ang tanging nasabi ni Seb, nanginginig pa ang boses. Binuksan niya ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Mainit dito sa labas. Sumunod naman ang tatlong bata, si Lila ang nangunguna, hila-hila pa rin ang mga kapatid. Pagpasok nila sa malawak na hardin ng mansyon, lalong lumitaw ang kanilang pagiging simple. Ang mga suot nilang bestida ay halatang luma na pero malinis. May dala silang isang gula-gulanit na bag na siyang pinagtulungang bitbitin ni Lila at Tala. Nakamasid lang si Aling Matilda mula sa may pintuan ng bahay, salubong ang kilay. Nang makalapit ang mga bata, hindi nito napigilang magtanong, saan kayo galing, mga iha?
At sino ang kasama ninyo? Si Lila ulit ang sumagot, galing po kami sa sitio ilang-ilang, sa kabilang bayan. Wala po kaming ibang kasama, kami-kami lang po. Si Mama Savan po ang nagsabi sa amin na puntahan namin dito si Papa Seb. Savan. Ang pangalang iyon. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Seb. Savan. Isang anino mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang alaala ng kabataan, ng isang pag-ibig na mabilis naglaho, ng isang pangakong napako. Hindi maaari. Savan, ulit ni Aling Matilda, ang boses ay may bahid ng pagtataka at pagkadismaya. Tumingin ito kay Seb, naghahanap ng kumpirmasyon, ng paliwanag. Seb, anong-anong ibig sabihin nito? Si Seb ay napapikit na lang. Ang ulo niya ay biglang kumirot. Ang tahimik niyang buhay, ang maayos niyang mundo, ay bigla na lang yayanigin ang pagdating ng tatlong batang ito na nagsasabing sila ang kanyang mga anak. At ang ina si Savan. Ma, pakipakibigyan muna sila ng maiinom at makakain, sabi ni Seb, umiiwas sa tingin ng ina. Humarap siya sa mga bata. Magpahinga muna kayo. Alam kong napagod kayo sa bayahe. Dinala sila ni Aling Matilda sa loob, sa may malaking sala. Kahit na naguguluhan at puno ng agam-agam, hindi maitatanggi ng matanda ang natural na habag sa mga bata. Pinaupo sila sa sopa at agad nagpakuha ng juice at tinapay sa katulong. Si Seb naman ay naiwang nakatayo sa may pintuan, nakatanaw sa malayo, gulong-gulo ang isip. Ang mga salita ni Lila ay umuulit-ulit sa kanyang utak, patay na raw po kayo, sabi ni Mama. Bakit sasabihin ni Savan iyon? Anong nangyari? At bakit ngayon lang sila nagpakita? Matapos ang mahigit 10 taon? Pumasok siya sa loob, naupo sa isang silyang malayo-layo sa mga bata, na ngayon ay tahimik na kumakain. Pinagmamasdan niya sila. Si Lila, may hawig nga ba sa kanya? O baka sa ina nito? Si Tala, na may bilugang mga mata, ay paminsan-minsan sumusulyap sa kanya, nahihiya. At si Bituin, ang bunso, ay walang kamuwang-muwang, abala sa pagkain ng tinapay habang yakap-yakap ang kanyang manika. Seb, basag ni Aling Matilda sa katahimikan, ang boses ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Mamaya. Pagkatapos nito. Tumango lang si Seb. Alam niya. Maraming kailangang ipaliwanag. Maraming kailangang harapin. Ang pagdating ng tatlong aninong ito mula sa kanyang nakaraan ay hudyat ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabagong hindi niya alam kung handa siyang tanggapin. Ang gulat ay unti-unting napapalitan ng takot. Takot sa katotohanan. Takot sa mga responsibilidad na kaakibat nito. Takot sa kung paano nito babaguhin ang lahat. Pero sa gitna ng takot, may isang maliit na tinig sa kaloob-looban niya na nagtatanong, paano kung totoo? Paano kung sila nga ang mga anak ko? Ang sagot sa tanong na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa mismong tanong. Natapos kumain ang mga bata. Si Lila ay tumayo. Salamat po sa pagkain, sabi nito, bahagyang yumuko. Papa Seb, pwede po ba kaming dito muna? Kahit ngayong gabi lang po. Wala na po kasi kaming ibang mapupuntahan. Ang mga salitang iyon ay parang mga dagom na tumusok sa konsensya ni Seb. Tatlong batang walang kasama, naglakbay ng malayo, para lang puntahan siya, ang lalaking sinabi ng kanilang ina na patay na. Anong klaseng ama siya, kung itataboy niya sila ngayon? Tumingin siya kay Aling Matilda, na kahit masama ang timpla ay may bahid ng awa sa mga mata habang nakatingin sa mga bata. Huminga ng malalim si Seb. Ito na siguro ang simula. Ang simula ng pagharap sa multo ng kanyang kahapon. Sige, halos hindi makilala ni Seb ang sariling boses. Dito muna kayo. Sa mga mata ni Lila, sumilay ang isang munting kislap ng pag-asa. Ngunit sa puso ni Seb, ang gulat at takot ay nagsisimula palang maghasik ng lagim. Ang tahimik na girgiv. Mabini ay tila naging entablado ng isang dramang hindi niya inaasahan. Ang sulyap ng tatlong anino ay simula pa lamang ng isang mahabang kwento. Gabi na. Ang tatlong bata, pagkatapos ng mainit na sabaw at ilang pirasong tinapay na may palaman, ay mahimbing nang natutulog sa isa sa mga bakanteng silid panauhin. Si Aling Matilda mismo ang nag-asikaso sa kanila, kahit pa nga may utusan sila. May kung anong awa ang pumipisil sa puso ng matanda habang pinagmamasdan ang mga payapang mukha ng mga musmos,
mga mukhang nagdadala ng isang bagyong matagal nang nanahimik. Nang masigurong tulog na ang mga bata, hinarap ni Aling Matilda si Seb. Nakaupo sila sa komedor sa harap ng hapag na hindi nagalaw. Ang bibingkang kanina iinihain ay lumamig na, parang ang sigla ng bahay na biglang nanlamig. Sebastian, simula ni Aling Matilda, ang boses ay formal at may bigat. Bihira siyang tumawag sa buong pangalan ni Seb maliban kung seryoso ang usapan. Savan. Sino siya? Napabuntong hininga si Seb. Ang pangalang iyon. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya mula pa kaninang hapon. Savan. Parang isang pangarap na biglang naging bangungot. Umpisa niya, naghahanap ng tamang salita. Matagal na po iyon. Bago pa ang lahat ng ito. Itinuro niya ang paligid, ang mansyon, ang negosyo, ang buhay na meron siya ngayon. Gaano katagal, Seb? At anong nangyari, mariing tanong ng ina. Ang mga mata nito'y matalas, bumabasa sa bawat kilos at emosyon niya. Isinandal ni Seb ang likod sa silya. Ang mga alaala, na pilit niyang ibinaon sa pinakailalim ng kanyang isipan, ay unti-unting umahon, parang mga multong hindi mapatahimik. 10 taon mahigit 10 taon na ang nakalipas. Bagito pa lang siya noon, kararating sa Maynila mula sa probinsya, puno ng pangarap at kapusukan. Si Savan, nakilala niya sa isang maliit na karinderya malapit sa inuupahan niyang kwarto. Masayahin ito, maganda ang mga ngiti at may tapang na humarap sa hirap ng buhay. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Ang mga simpleng kwentuhan ay nauwi sa mga palihim na tagpuan, sa mga pangakong binitiwan sa ilalim ng nagniningning na mga bituin ng syudad, mga bituing sinlayo ng mga pangarap nila. Sebi, balang araw, pag nakaipon na tayo, uwi tayo sa probinsya ko, ha, sabi minsan ni Savan, habang nakasandal ang ulo nito sa balikat niya, tanaw nila ang ilog Pasig mula sa isang lumang tulay. Magtatayo tayo ng maliit na bahay malapit sa dagat. Simple lang, basta magkasama tayo. Ngumiti si Seb noon, niyakap ito ng mahigpit. Naman! At bibilhan kita ng maraming sampag-ita, yung paborito mo. Pero ang mga pangarap ay madalas nadadaig ng realidad. Dumating ang oportunidad para kay Seb, isang trabaho sa ibang bansa, malaki ang sahod. Isang hagdan para maabot ang mga ambisyon niya, ang mga pangarap ng pamilya niya sa Mindanao. Kay Aling Matilda. Sasama ako, Seb, sabi ni Savan, nangingilid ang luha, nang ibalita niya ang tungkol sa pag-alis. Kahit saan, basta kasama ka. Pero hindi pwede. Masyadong komplikado. Masyadong magastos. Masyadong pabigat. Iyon ang mga katwirang sinabi niya sa sarili. Ang totoo, natakot siya. Natakot sa responsibilidad, sa kinabukasang hindi pa niya tiyak. Hindi pwede, Savan, sabi niya, malamig ang tinig, umiiwas sa mga mata nitong nagmamakaawa. Magulo pa ang buhay ko. Mahihirapan ka lang. Maghihintay ka na lang dito. Babalikan kita. Isang pangakong alam niyang sa simula pa lang ay hungkag na. Ang huli nilang pagkikita, isang maulang gabi. Nag-away sila. Mga masasakit na salita ang binitiwan. Si Savan, umiiyak, nagtatanong kung ano ang pagkukulang niya. Si Seb, matigas, pinipilit na iyon ang tama. Iniwan niya si Savan na luhaan, basang-basa sa ulan, habang siya'y tumalikod, bit-bit ang tiket patungo sa inaakala niyang mas magandang kinabukasan. Hindi niya alam, o pinili niyang hindi alamin, na mayroon na palang buhay na nabubuo sa sinapupunan nito. Isang buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan o marahil ng kanyang kahinaan. Iniwan ko siya, mahinang sabi ni Seb, ang boses ay garalgal. Iniwan ko siya sa Maynila. Nagpunta ako ng abroad. Akala ko iyon ang tama. Napailing si Aling Matilda, ang mukha'y puno ng hindi maipintang emosyon, pagkadismaya, lungkot at marahil, kaunting galit. At hindi mo na siya binalikan? Hindi mo na inalam kung anong nangyari sa kanya? Yumiling si Seb. Ang bigat sa dibdib niya ay parang malaking bato. Natakot po ako. Natakot akong harapin siya, harapin ang mga pagkakamali ko. Pinilit kong kalimutan. Akala ko, nakalimutan ko na. Pero hindi ka nakalimutan ng kahapon mo, Seb, mapait na sabi ni Aling Matilda. At ngayon, nagbalik ito, dala ang 3 buhay na bunga ng kapabayaan mo. Ang salitang ti kapabayaan ay tumago sa puso ni Seb.
Kapabayaan. Iyon ang tamang salita. Iniwan niya si Savan na mag-isa, na harapin ang lahat. Hindi niya inisip ang hirap, ang sakit, ang pagtataksil na naramdaman nito. Naisip niya si Savan. Ang babaeng minsan niyang minahal o inakala niyang minahal. Paano nito pinalaki ang tatlong bata ng mag-isa? Sa sitio ilang-ilang, isang lugar na marahil ay malayong malayo sa kaginhawahang tinatamasa niya ngayon. Ang mga damit ng mga bata, ang gula-gulanit nilang bag, ang takot at pag-asa sa kanilang mga mata, lahat iyon ay testimonya ng hirap na pinagdaanan nila. Naalala niya ang sinabi ni Lila, "Patay na raw po kayo," sabi ni Mama. Bakit? Siguro, sa sobrang sakit at galit ni Savan, mas pinili na lang nitong patayin siya sa isip nito at sa isip ng mga anak nila. Isang paraan para makalimot. O isang paraan para protektahan ang mga bata sa katotohanang iniwan sila ng kanilang ama. Ang lungkot na naramdaman ni Seb ay hindi para sa sarili niya, kundi para kay Savan at sa mga anak nila. Ang galit naman ay para sa sarili niya, sa kabataan niyang duwag, sa mga desisyong mali. Ang sabi ng bata, si Savan ang nagpadala sa kanila dito, sabi ni Aling Matilda, pinipilit na maging kalmado. Bakit ngayon lang? At bakit kailangang sabihing patay ka na? Hindi alam ni Seb ang sagot. Pero may hinala siya. Marahil, naubos na si Savan. Naubos na ang lakas, ang pasensya, ang pera. Marahil, wala na itong ibang mapuntahan, walang ibang makapitan, kundi ang lalaking minsan niyang itinuring na patay na. Ang pagpapadala sa mga bata dito, sa kabila ng lahat, ay isang desperadong hakbang. Isang hakbang na nangangailangan ng sobrang lakas ng loob, o sobrang kawalan ng pag-asa. Hindi ko po alam, Ma, sagot ni Seb, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Pero kailangan kong alamin. Kailangan kong makausap si Savan. At ano ang sasabihin mo sa kanya, hamon ni Aling Matilda? Pagkatapos ng 10 taon? Naaalala mo pa ba siya, Seb? O isa lang siyang pagkakamali sa'yo na bigla na lang sumulpot uli? Nasaktan si Seb sa sinabi ng ina, pero alam niyang may punto ito. Ano nga ba si Savan sa kanya ngayon? Isang multo ng nakaraan? Isang responsibilidad na hindi niya matatakasan? O mayroon pa bang natitirang pagtingin, kahit kaunti, sa ilalim ng lahat ng takot at pagkakasala? Tumayo si Seb. Kailangan niyang mag-isip. Ang mga sugat ng nakaraan ni Savan ay nakabukas na ngayon at siya ang may gawa ng mga iyon. Ang sakit, ang pagtataksil, nararamdaman niya ang bigat ng bawat isa. Hindi ko pa alam, Ma, amin niya. Pero isa lang ang sigurado ko. Mga anak ko sila. At hindi ko sila pwedeng talikuran hindi na ulit. Ang huling mga salita ay maihalong determinasyon. Isang determinasyong ipinanganak mula sa gulat, takot, lungkot, at unti-unting pag-usbong ng galit sa sariling pagkukulang. Ang kwento ni Savan, kahit hindi pa niya naririnig mula mismo dito, ay malinaw na nakaguhit sa mga mukha ng 3 batang natutulog sa itaas. At ang kwentong iyon ay humihingi ng katarungan ng pag-ako. Lumabas si Seb sa hardin, nilanghap ang malamig na hangin ng gabi. Ang mga bituin sa langit ng mabini ay tila mas madilim kaysa dati. O baka naman ang dilim ay nasa loob niya, dala ng mga lihim na nabubunyag, ng mga sugat na muling dumudugo. Paano niya haharapin si Savan? Paano niya bubuin ang pira-pirasong pamilyang hindi niya alam na meron pala siya? Ang mga tanong ay bumabagabag sa kanya, kasabay ng imahe ni Savan, ang Savan na masayahin, at ang Savan na marahil ay puno na ngayon ng pait at sama ng loob. Ang biglaang pagdating ng mga bata ay hindi lang basta pagbabalik ng nakaraan. Ito ay isang paniningil. At si Seb, handa man o hindi, ay kailangang magbayad. Lumipas ang ilang araw. Ang mansyon ng mga Aguilar, na dati tahimik at planado ang bawat galaw, ay nagkaroon ng ibang ingay ng mga batang naghahabulan sa pasilyo, ng mga maliliit na tawanan na sumisingit sa karaniwang katahimikan, at ng mga pabulong na usapan na puno ng tensyon. Ang pagdating ni Nalila, Tala, at Bituin ay parang batong inihagis sa isang payapang lawa, ang mga alon nito'y unti-unting kumakalat, ginugulo ang lahat. Si Aling Matilda, sa kabila ng paunang pagtutol at sama ng loob sa nalamang sikreto ng anak, ay hindi maitago ang natural na pagiging lola. Paminsan-minsan, nahuhuli niya ang sariling napapangiti habang pinagmamasdan si Bituin na naglalaro ng manika sa sahig, o si Tala na seryosong nagdodrawing sa isang lumang notebook.
Si Lila naman, sa kanyang murang edad, ay nagpapakita ng responsibilidad. Ito ang laging nag-aalaga at umaasikaso sa mga kapatid, isang bagay na parehong hinahangaan at ikinalulungkot ni Aling Matilda. Hinahangaan dahil sa tibay ng loob, ikinalulungkot dahil hindi dapat pasa ng isang bata ang ganoong kabigat na responsibilidad. Ngunit ang tensyon ay hindi mayaalis. Madalas, naririnig ni Seb ang kanyang ina na bumubuntong hininga o kausap ang mga katiwala tungkol sa dagdag na gastusin o ipagbabago sa kaayusan ng bahay. Hindi ito direktang sinasabi sa kanya, pero ramdam ni Seb ang hindi nito lubos na pagsang-ayon sa sitwasyon. Hindi naman sa ayaw ko sa mga bata, Seb, sabi minsan ni Aling Matilda habang nag-aalmusal sila, at ang tatlong bata naman ay nasa hardin, tinuturuan ng hardinero kung paano magdilig ng halaman. Pero hindi ito ganun kadali. Paano na ang reputasyon natin? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa GIS? Mabini, bigla kang nagkaroon ng tatlong anak sa labas? Ma, hindi naman po reputasyon ang iniisip ko ngayon, sagot ni Seb, medyo naiyayamot. Mga anak ko sila. Karapatan nilang makilala ako at karapatan kong makilala sila. Pero paano si Savan, balik tanong ng ina. Nasaan siya? Bakit nga basta na lang iniwan dito ang mga anak niya sa'yo? Hindi ba't parang iresponsable? Dito nag-uugat ang isa pang malaking tensyon. Wala pa ring balita mula kay Savan. Sinubukan ni Seb na magtanong-tanong sa sitio ilang-ilang, pero ang tanging nalaman niya ay umalis daw ito matapos ihatid ang mga bata sa sakayan ng jeepney patungo sa bayan kung saan may bus na diretsong Mabini. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nag-iwan ng daw ng bilin sa isang kapitbahay na alagaan muna ang maliit nilang dampa. Ang katahimikan ni Savan ay nagdudulot ng iba't ibang espekulasyon sa isip ni Seb at ni Aling Matilda. Iniwan na ba talaga nito ang mga anak? O may malalim na dahilan ang pagkawala nito? Ang kawalan ng kasagutan ay nagpapalala sa agam-agam ni Seb. Sa kabila ng mga alalahanin, sinisikap ni Seb na maging ama sa mga anak na bigla na lang sumulpot sa buhay niya. Sa una, may ilangan. Si Lila, bilang panganay, ay laging maingat, mapagmasid, at tila ba may pader na nakaharang sa pagitan nila. Si Tala, mas mahiyain, madalas ay nasa likod lang ni Lila. Si Bituin lang ang tila walang pakialam, para sa kanya, si Seb ay isang bagong kalaro na may malaking bahay at maraming laruan na ipinabili agad ni Seb. Isang hapon, nakita ni Seb si Tala na mag-isang nakaupo sa maiswing sa hardin, malungkot ang mukha. Lumapit siya. Okay ka lang, Tala, tanong niya, umupo sa katabing swing. Nagulat si Tala, pero tumango. Opo. Bakit parang malungkot ka? May problema ba? Umiling si Tala. Wala po. Naalala ko lang po si Mama. Kumirot ang puso ni Seb. Namimiss mo na si Mama mo? Tumango ulit si Tala, at sa pagkakataong iyon, may namuong luha sa mga mata nito. Sabi po ni Mama, babalikan niya kami. Pero kailan po kaya? Hindi alam ni Seb ang isasagot. Ayaw niyang magbigay ng huwad na pag-asa, pero ayaw rin niyang dagdagan ang kalungkutan ng bata. Sigurado akong babalikan kayo ni Mama ninyo. Baka may inaasikaso lang siya na importante. Lagi po siyang may inaasikaso, mahinang sabi ni Tala. Lagi po siyang pagod. Sabi po niya, kailangan niyang magtrabaho ng mabuti para sa amin. Ang mga simpleng salita ng bata ay parang mga patalim na tumutusok sa dibdib ni Seb. Ito ang bunga ng kanyang pagtalikod noon. Ang hirap ni Savan, ang mga sakripisyo nito, ay nararamdaman niya ngayon sa bawat salita, sa bawat tingin ng kanyang mga anak. Sinubukan niyang pagaanin ang loob ni Tala. Gusto mo, maglakad-lakad tayo? Bili tayo ng ice cream sa labas? Yung paborito mong flavor. Bahagyang umiti si Tala. Talaga po? Naman. Iyon ang naging simula ng unti-unting paglapit nila. Mga simpleng bagay, pagkain ng ice cream, paglalaro ng habulan sa hardin, pagkukwento bago matulog. Nakikita ni Seb ang unti-unting pagbabago sa mga anak. Si Tala, nagiging mas palangiti na. Si Bituin, laging nakabuntot sa kanya. Si Lila, bagamat nananatiling seryoso, ay paminsan-minsan nang nakikipagbiruan sa kanya. Ngunit hindi lahat ay madali. May mga pagkakataong nagkakaroon ng tampuhan. Minsan, dahil sa isang laruan na pinag-agawan ni Tala at Bituin.
Minsan, dahil ayaw kumain ni Lila ng gulay na inihain ni Aling Matilda. Mga normal na away bata, pero sa sitwasyon nila, nagiging mas komplikado. Hindi kasi sila sanay sa ganitong buhay, Seb, sabi ni Aling Matilda isang gabi, pagkatapos ng isang maliit na argumento dahil ayaw ni Lila na magsuot ng bestidang binili nito para sa kanya, mas gusto raw ni Lila ang lumanyang pantalon. Iba ang kinalakihan nila. Kailangan natin ng mahabang pasensya. Alam ko po, pero minsan, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, amin ni Seb. Parang nangangapa ako sa dilim. May mga pagkakataon ding sumusulpot ang selos, hindi mula sa mga bata, kundi mula mismo kay Aling Matilda. Nakikita nito ang unti-unting paglapit ng loob ni Seb sa mga bata, at bagamat natutuwa ito sa isang banda, hindi nito maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainggit. O takot na baka maagaw ng mga bagong dating ang atensyon ng anak na dati isa kanya lang nakatuon. Isang araw, nagkayayaan ang mag-anak na pumunta sa isang fiesta sa kabilang barangay. Naisip ni Seb na magandang pagkakataon ito para makapag-bonding silang lahat. Noong una, masaya. Ang mga bata ay tuwang-tuwa sa mga palaro at sa mga makukulay na banderitas. Si Seb, hawak ang kamay ni Natala at bituin habang si Lila ay nagmamasid sa paligid. Ngunit sa isang stall ng pagkain, may nakakita sa kanila, isang matandang ale na dating kasamahan ni Aling Matilda sa simbahan. Matilda! Aba, ang lalaki na ng mga apo mo, bati ng ale, nakangiti. Ang gaganda, mana sa lola. Biglang natigilan si Aling Matilda. Namula ang mukha nito. Si Seb naman ay hindi alam ang sasabihin. Ang mga bata, walang kamalay-malay, ay nakatingin lang. Pilit na umiti si Aling Matilda. Mga anak yan ni Seb. Kumunot ang noo ng ale. Anak ni Seb. Akala ko ba'y binata pa tong si Seb? At parang hindi ko yata sila nakikita dati. Ang simpleng tanong ay nagdulot ng hindi komportableng katahimikan. Agad na nagdahilan si Aling Matilda na kailangan na nilang umuwi. Hinila nito si Seb at ang mga bata palayo. Sa sasakyan pa uwi walang umiimik. Bakas ang pagkainis sa mukha ni Aling Matilda. Si Seb, nakaramdam ng hiya at awa para sa ina, at para na rin sa mga anak na walang kasalanan. Pagdating sa bahay, hindi napigilan ni Aling Matilda ang sarili. Nakita mo na, Seb, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Ito ang sinasabi ko sa'yo. Ang hirap. Ang hirap ipaliwanag sa mga tao. Ano na lang ang iisipin nila sa atin? Sa pamilya natin? Hayaan niyo na po ang iisipin ng iba, pakiusap ni Seb. Ang importante, pamilya tayo. Pamilya, mapait na tumawa si Aling Matilda. Madaling sabihin yan, Seb, dahil ikaw ang ama. Pero ako, paano ko haharapin ang mga kaibigan ko? Ang mga kamag-anak natin? Nabigla na lang may apo akong hindi ko man lang alam kung saan nanggaling ang ina. Ang mga salitang iyon ay tumama ng husto kay Seb. Ang ina niya, na laging ipinagmamalaki siya, ay nahihirapan ngayon dahil sa mga desisyon niya sa nakaraan. Ang pagitan ng puso niyang gustong maging ama at ang pamilyang nasanay sa ibang kaayusan ay lalong lumalapad. Ang mga hadlang ay hindi lang mula sa labas. Maging sa loob ng puso ni Seb may mga agam-agam. Karapat-dapat ba siyang maging ama sa kanila? Pagkatapos ng lahat ng nagawa niya kay Savan? Kaya ba niyang punan ang pagkukulang niya? Gabi-gabi, bago matulog, tinititigan niya ang mga natutulog na mukha ng kanyang mga anak. May lungkot, pero mayroon ding unti-unting pag-usbong ng pagmamahal. Isang pagmamahal na may kasamang takot, pangamba, at isang malaking tanong, paano niya paglalapitin ang puso niya sa mga anak nang hindi nasisira ang pamilyang kinalakihan niya. Ang pag-a-adjust ng mga bata sa bagong kapaligiran, ang mga tampuhan, ang mga selos na nararamdaman, ang mga damdaming nag-ugat sa nakaraan, lahat iyon ay mga hamon na kailangan nilang harapin. Ang pagitan ng puso at pamilya ay isang masalimuot na daan na kailangan tahakin ni Seb, kasama ang mga aninong biglang nagbigay ng liwanag at dilim sa kanyang buhay. Ang mansyon, na unti-unti nang nasasanay sa ingay at sigla ng tatlong bata, ay muling babalutin ng isang nakakabinging katahimikan, ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang mga mumunting ngiti ni Natala at bituin, ang seryosong pagmamasid ni Lila, ang pilit na pag-angkop ni Aling Matilda, at ang namumuong pag-asa sa puso ni Seb. Lahat ay tila bula na biglang maglalaho dahil sa isang lihim na mas matindi pa kaysa sa nauna.
Nagsimula ito sa isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kama ni Seb, isang kahon na naglalaman ng mga alaala ng kanyang kabataan, mga lumang litrato, sulat mula sa mga kaibigan, at iba pang mga memorabilia na matagal na niyang hindi nabubuklat. Isang hapon, habang nagliligpit ng kwarto si Aling Matilda, isang gawain na bihira na niyang gawin, ngunit naisipan dahil sa ikalat na dala raw ng mga bata, aksidente niyang naitumba ang kahon. Kumalat ang laman nito sa sahig. Isa-isang pinulot ni Aling Matilda ang mga nakakalat na gamit. Mga litrato ni Seb noong high school, payat pa at may mga taghiyawat. Mga sulat mula sa mga pinsan. At isang maliit, kupas ng litrato ng isang babae, hindi si Savan. Isang babaeng may maamong mukha, mahabang buhok, at isang ngiting tila may itinatagong lungkot. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maliit na letra, para kay Seb, mula kay Clarissa. Huwag mo akong kalimutan. Walang petsa. Kumunot ang noo ni Aling Matilda. Clarissa? Sino ito? Hindi niya maalala ang may binanggit si Seb na Clarissa noon. Tinitigan niyang mabuti ang litrato. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babae, isang bagay na hindi niya agad matukoy. Sakto namang pumasok si Seb sa silid, katatapos lang makipaglaro sa mga bata sa hardin. Nakita niya ang nagkalat na laman ng kahon at ang hawak na litrato ng ina. Ma, ano po yan? Tanong niya, medyo kinabahan. Itinaas ni Aling Matilda ang litrato. Sino si Clarissa? Seb, diretso niyang tanong. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay matalas. Napalunok si Seb. Ang litratong iyon. Akala niya inaitapon na niya. Isa pang multo mula sa nakaraan, isang lihim na mas pinilit niyang ibaon kaysa kay Savan. Wala po yan, makaibigan lang noon pa, pilit niyang sagot, kukunin sana ang litrato, ngunit mabilis itong nailayo ng ina. Kaibigan lang, ulit ni Aling Matilda, tinititigan si Seb na para bang sinusuri ang kaluluwa nito. Kung kaibigan lang, bakit parang hindi ko yata siya kilala? At bakit may dedication pa na huwag mo akong kalimutan? Hindi agad nakasagot si Seb. Ang utak niya ay naghahanap ng idadahilan, ngunit alam niyang hindi na ito palulusutin ng ina. Sa mga sumunod na araw, ang litratong iyon ay naging mitsa ng panibagong tensyon. Si Aling Matilda, na may kutob na hindi maganda, ay nagsimulang magmasid, magtanong-tanong sa mga dati nilang kakilala sa bayan, mga taong maaaring may alam sa nakaraan ni Seb bago pa ito nagpunta ng Maynila. Samantala, si Savan ay nananatiling mailap. Walang tawag, walang sulat, walang paramdam. Ang mga bata, lalo na si Lila, ay nagsisimula ng magtanong ng mas madalas tungkol sa kanilang ina. Ang pag-aalala ay unti-unting napapalitan ng takot sa puso ni Lila, takot na baka tuluyan na silang iniwan. Isang gabi, hindi na natiis ni Lila. Habang naghahapunan sila, at si Aling Matilda ay tahimik na naman at tila malalim ang iniisip, tinanong niya si Seb. Papa Seb, simula ni Lila, ang boses ay nanginginig. Si Mama po, babalik pa po ba talaga siya? Natigilan ang lahat. Si Seb, na abala sa pagsubok kay bituin, ay napatingin kay Lila. Nakita niya ang lungkot at takot sa mga mata nito. Naman, anak, sagot ni Seb, pilit pinatatag ang boses. Siguradong babalik si Mama ninyo. Pero bakit po ang tagal, giit ni Lila? Hindi po ba niya kami nami-miss? Hindi alam ni Seb ang isasagot. Ang sarili niyang agam-agam tungkol kay Savan ay bumabalik. Biglang nagsalita si Aling Matilda, ang boses ay malamig. Baka naman kasi, Lila, may iba ng pinagkakaabalahan ang mama ninyo. Baka may iba na siyang pamilya. Saway ni Seb, nagulat sa sinabi ng ina. Ano, Seb? Hindi ba't posible iyon, ganti ni Aling Matilda, ang tingin ay matalim. Tulad mo, hindi ba? Na habang may Savan ka pala, may Clarissa ka rin? Ang huling mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng hapagkainan. Natigilan si Seb. Si Lila, bagamat bata pa, ay naramdaman ang bigat ng usapan. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat kina Seb at Aling Matilda. Sino po si Clarissa? Mahinang tanong ni Lila. Dito na nagsimulang gumuho ang lahat. Ang lihim na pilit na itinago ni Seb ay unti-unti nang nabubunyag, salamat sa matyagang pagsisiyasat ni Aling Matilda. Si Clarissa, ayon sa mga nakalap na impormasyon ng matanda mula sa mga usisero nilang kapitbahay noon sa lumang bayan, ay ang unang kasintahan ni Seb. Isang simpleng dalaga mula sa kanilang probinsya.
Iniwan din ni Seb. At ang mas matindi pa, may anak sila. Isang anak na lalaki na ngayon ay marahil nasa edad na ni Lila. Isang anak na hindi kailanman nakilala ni Seb at hindi rin alam ni Aling Matilda. May isa ka pang anak, Seb, halos pabulong na tanong ni Aling Matilda isang gabi, matapos kumprontahin si Seb sa mga nalaman niya. Puno ng sakit at pagkadismaya ang boses ng matanda. Hindi lang pala si Savan ang niloko mo. Pati ako, niloko mo. Ang buong pamilya natin. Hindi na makatanggi si Seb. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay dumagan sa kanya ng sabay-sabay. Tutu. Si Clarissa. Ang una niyang pag-ibig, ang una niyang pagkakamali. Iniwan niya ito ng mabuntis, dahil sa takot, sa murang edad, sa pressure ng pamilya ni Clarissa na panagutan siya. Tumakas siya papuntang Maynila, kung saan niya nakilala si Savan. Akala niya, matatakasan niya ang lahat. Pero ang nakaraan ay laging may paraan para magparamdam. Ang pagbunyag ng lihim na ito ay nagdulot ng matinding away sa loob ng pamilya. Si Aling Matilda, na dati kahit papaano isinusubukang intindihin ang sitwasyon ni Seb at Savan, ay ngayon puno ng galit at sama ng loob. Pakiramdam niya ipinagtaksilan siya ng sarili niyang anak. Hindi ko na alam kung sino ka pa, Seb, sigaw ni Aling Matilda, nanginginig sa galit. Ang akala ko, pinalaki kita ng tama. Pero ano to? 2 babae ang sinaktan mo. 4 na bata ang binaliwala mo. Ang P4 na bata ay tumatak sa isip ni Seb. Lila, Tala, Bituin at ang anak niya kay Clarissa na hindi man lang niya nasilayan. Ang pinakamasakit ay ang reaksyon ni Lila. Narinig niya ang pagtatalo ni Seb at Aling Matilda. Ang dating pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pagkadismaya at galit. Isang araw, hinarap siya ni Lila. Wala nang bakas ng paggalang o takot sa mga mata nito. Tanging purong sakit. Kaya pala ayaw kaming balikan ni Mama, sabi ni Lila, ang boses ay malamig, parang yelo. Kasi alam niyang lolokohin niyo lang din siya, tulad ng ginawa niyo kay Tita Clarissa. At sa isa pa naming kapatid. Lila, anak, hindi ganun, sinubukang ipaliwanag ni Seb, pero pinutol siya ni Lila. Hindi niyo kami anak, sigaw ni Lila, at sa unang pagkakataon, nakita ni Seb na umiyak ito ng may galit. Sana nga totoo na lang napatay na kayo, tulad ng sabi ni Mama. Kasi mas gugustuhin ko pang magkaroon ng amang patay, kaysa sa isang amang sinungaling at manloloko. Ang mga salita ni Lila ay parang mga punyal na sumaksak ng paulit-ulit sa puso ni Seb. Mas masakit pa kaysa sa galit ni Aling Matilda. Dahil ito ay galing sa isang anak na nasaktan ng husto. Nagsimulang mag-impake si Lila. Pinipilit niyang isama sina Tala at Bituin. Aalis na kami dito, sabi niya, habang hinahablot ang mga damit nila mula sa aparador. Ayaw na naming makita ka pa. Pinigilan sila ni Seb. Nagmakaawa siya. Ngunit matigas si Lila. Si Tala at Bituin, umiiyak, ay hindi alam kung kanino papanig. Dumating si Aling Matilda. Sa kabila ng galit nito kay Seb, nakita nito ang desperasyon sa mga mata ni Lila, at ang takot sa mga mata ng 2 pang bata. Lila, iha, mahinahong sabi ni Aling Matilda, lumapit sa bata. Alam kong galit ka. Pero saan kayo pupunta? Gabi na. Delikado sa labas. Kahit saan po. Basta malayo sa kanya, sagot ni Lila, itinuro si Seb. Ang dating unti-unting pagkakaayos ay gumuho na ng tuluyan. Ang mansyon ay napuno ng sigawan, iyakan at mga akusasyon. Ang lihim na dumi sa malinis na tubig ng kanilang pamilya ay lumutang na at nilaso nito ang lahat. Si Seb, napaluhod na lang sa sahig, gulong-gulo ang isip, durog na durog ang puso. Ang babaeng minahal niya noon, si Savan, ay nawawala. Ang ina niya, puno ng galit sa kanya. At ang mga anak niya, na akala niya ay unti-unti na niyang nakukuha ang loob, ay gusto na siyang iwan. Ang gulat at galit ay naghalo-halo, bumuo ng isang emosyonal na labanan na walang gustong sumuko at walang makikitang panalo. Ang tanging naroon ay sakit, pagkadurog, at ang tanong na bumabagabag sa lahat, may pag-asa pa bang maayos ang lahat ng ito? O ito na ang katapusan ng pamilyang hindi pa man nagsisimula ay winasak na ng mga lihim ng nakaraan? Ang sumunod na mga araw sa mansyon ng mga Aguilar ay nababalot ng isang mabigat at hindi komportableng katahimikan.
Ang mga sigawan at iyakan ng nakaraang gabi ay napalitan ng mga ilag na tingin, mga pinto na isinasara ng may diin, at mga pagkaing hindi nagagalaw sa hapagkainan. Si Lila, bagamat hindi natuloy ang pag-alis dala ang mga kapatid, dahil sa pakiusap na rin ni Aling Matilda na magpalipas muna ng sama ng loob, ay halatang umiiwas kay Seb. Malamig ang pakikitungo nito, at ang dating pag-asang sumisilay sa mga mata ng bata, ay napalitan ng matigas na pader ng pagkadismaya. Si Seb, sa kabilang banda, ay parang lantang halaman. Ang bigat ng mga kasalanan niya, kay Clarissa, sa anak nila na hindi niya nakilala, kay Savan, at ngayon, sa 3 batang nasa harapan niya, ay dumadagan sa kanyang balikat. Gabi-gabi hindi siya makatulog ng maayos. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga masasakit na salita ni Lila, sana nga totoo na lang napatay na kayo. Si Aling Matilda naman, bagamat galit pa rin sa anak, ay hindi maitago ang pag-aalala sa mga apo. Nakikita niya ang epekto ng lahat ng ito sa mga bata. Si Tala ay lalong naging matatakutin, habang si Bituin ay madalas nagtatanong kung bakit laging malungkot ang ate Lila niya at ang papa Seb nila. Alam ni Aling Matilda na kailangang may gawin, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang sugat ay masyadong malalim. Isang hapon, habang nag-iisa si Sebi sa kanyang opisina sa bahay, tinititigan ang blankong computer screen, may kumatok ng marahan sa pinto. Si Aling Matilda. Sebi, anak, sabi nito, ang boses ay mas kalmado na kaysa mga nakaraang araw, ngunit may bakas pa rin ang hinanakit. May sulat para sa'yo. Galing-galing kay Savan. Napabangon si Seb mula sa pagkakaupo. Sulat. Mula kay Savan. Pagkatapos ng lahat ng pananahimik nito, kinuha niya ang sobre mula sa kamay ng ina. Ang sulat kamay sa labas, pamilyar pa rin sa kanya kahit lumipas na ang maraming taon. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ang laman ng sulat ay hindi mahaba, ngunit bawat salita ay tila may bigat ng 1 dekada ng sakit, pagtitiis at pag-asa. Seb, simula ng sulat. Hindi ko alam kung paano sisimulan ito. Siguro, dapat kong sabihin na patawad. Patawad kung bigla ko na lang ipinadala sa iyo ang mga bata. Wala na akong ibang maisip na paraan. Naubos na ako, Seb. Naubos na ang lakas ko, ang pera ko, ang pag-asa ko na kaya ko pa silang buhayin ng mag-isa. Alam kong galit ka. O baka naman wala ka ng pakialam. Matagal na panahon na rin naman. Pero ang mga bata, Seb, wala silang kasalanan. Sila ang naging lakas ko sa loob ng 10 taon. Sila ang dahilan kung bakit ako lumaban. Pero pati ang lakas, naubos din pala. Nalaman ko ang tungkol kay Clarissa. Noon pa. Bago pa man ako umalis ng Maynila para bumalik dito sa Mindanao, kasama ang mga bata. May nagkwento sa akin. Masakit, Seb. Sobrang sakit. Pakiramdam ko, 2 beses mo akong pinatay. Una, noong iniwan mo ako. Pangalawa, noong nalaman kong may nauna pa pala sa akin, na may isa ka pa palang anak na itinatago mo rin. Kaya ko sinabi sa mga bata na patay ka na. Para sa akin, namatay ka na nga noong araw na iyon. Pero habang lumalaki sila, habang nagtatanong sila tungkol sa ama nila, unti-unti kong nare-realize na hindi ko pwedeng ipagkait sa kanila ang karapatang makilala ka. Kahit gaano pa kasakit para sa akin. Umalis ako hindi dahil gusto ko silang iwan sa'yo. Umalis ako dahil kailangan kong ayusin ang sarili ko. Kailangan kong maghanap ng paraan para makabangon ulit. At para bigyan ka ng pagkakataon, Seb. Pagkakataon na maging ama sa kanila kung gugustuhin mo. Pagkakataon na itama ang mga pagkakamali mo, hindi lang sa akin, kundi sa kanila at marahil, pati na rin kay Clarissa at sa anak ninyo. Hindi ako humihingi ng kahit ano para sa sarili ko. Ang tanging hiling ko lang, alagaan mo ang mga anak natin. Mahalin mo sila tulad ng hindi mo pagmamahal sa akin noon. Ibigay mo sa kanila ang buhay na hindi ko naibigay. Hindi ko alam kung kailan ako babalik o kung babalik pa ba ako. Pero sana, balang araw, mapatawad mo ako sa biglaang pag-iwan sa kanila sa pintuan mo. At sana, mapatawad din kita sa lahat. Nagmamahal kung maaalala mo pa. Savan ni. Pagkatapos basahin ang sulat, hindi napigilan ni Sebi ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Savan ay parang mga patak ng asido na pumaso sa kanyang konsensya. Ang sakit, ang hirap, ang pag-ibig na naglaho, lahat ay naroon.
Ngunit sa kabila ng lahat, may isang manipis na sinulid ng pag-asa, ang pag-asang binibigay ni Savan sa kanya, sa kabila ng lahat ng sugat. Ano ang sabi? Tanong ni Aling Matilda, na naghihintay sa labas ng pinto. Ipinabasa ni Seb ang sulat sa ina. Habang binabasa ito ni Aling Matilda, ang tigas sa mukha nito ay unti-unting lumambot. Napabuntong hininga ito pagkatapos. Kawawang babae, sabi ni Aling Matilda, ang boses ay maihalong awa at pagsisisi. Pinalaki niya ang mga anak ninyo ng mag-isa, habang ikaw habang tayo, ay namumuhay ng komportable dito. Tumingin ito kay Seb. Tama si Savan, Seb. Ito na ang pagkakataon mo. Hindi lang para sa mga bata, kundi para na rin sa sarili mo. Ang sulat ni Savan ang naging simula ng unti-unting pagbabago. Pinatawag ni Seb ang kanyang mga anak, pati si Lila, sa sala. Sa simula, ayaw pa sanang sumama ni Lila, ngunit pinilit siya ni Aling Matilda. Nanginginig ang boses ni Seb nang magsimula siyang magsalita. Hindi niya itinago ang laman ng sulat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Savan, ang hirap nito, at ang dahilan kung bakit sila napunta sa kanya. At pagkatapos, humingi siya ng tawad. Lila, Tala, bituin, sabi niya, nakatingin sa mga mata ng bawat isa. Patawarin ninyo si Papa. Alam kong marami akong pagkakamali. Marami akong nasaktan. Si Mama Savan ninyo, si Tita Clarissa ninyo at kayo. Sobrang laki ng kasalanan ko sa inyong lahat. Tumulo ang luha sa mga mata ni Seb. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Hindi ko na mabubura ang sakit na naidulot ko. Pero sana bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon na maging tunay na ama sa inyo. Pagkakataon na ipakita sa inyo na mahal ko kayo. Si Lila, na kanina'y matigas ang mukha, ay unti-unting napayuko. Ang mga balikat niya ay nagsimulang manginig. Narinig niya ang sinseridad sa boses ni Seb, ang sakit, ang pagsisisi. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay parang unti-unting natutunaw. Si Tala at Bituin, na hindi lubos na naiintindihan ang lahat, ay lumapit kay Seb at niyakap ito. Papa Seb, huwag ka na pong umiyak, sabi ni Bituin. Si Aling Matilda, hindi na rin napigilan ang sariling mga luha. Lumapit ito kay Lila at niyakap ang apo. Apo, alam kong mahirap. Pero ang pagpapatawad minsan, iyon ang unang hakbang para gumaling ang mga sugat. Hindi agad sumagot si Lila. Matagal siyang tahimik. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin kay Seb. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng sakit, pero may bago ng kislap, isang kislap ng pag-unawa. O marahil, isang maliit na binhi ng pagpapatawad. Sige po, halos pabulong niyang sabi. Pero pangako niyo po, hindi niyo na kami lolokohin ulit. Hindi niyo na kami iiwan. Pangako, anak, sabi ni Seb, ang puso ay tila gumaan ng kaunti. Hinding-hindi na. Iyon ang simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Nag-usap ng masinsinan si Seb at si Aling Matilda. Napagkasunduan nilang hahanapin nila si Clarissa at ang anak nila. Hindi para guluhin ang buhay nito, kundi para humingi ng tawad at, kung papayag ito, ay magbigay ng suporta. Isang responsibilidad na matagal nang dapat ginampanan ni Seb. Nagplano rin sila para sa kinabukasan ng tatlong bata. Ipagpapatuloy nila ang pag-aaral. Bibigyan sila ng lahat ng pangangailangan. At higit sa lahat, bibigyan sila ng isang pamilyang buo, isang pamilyang unti-unting binubuo mula sa mga pira-pirasong sugat ng nakaraan. Ang sulat ni Savan, ang kititik ng pag-asa, ay naging isang mahalagang yugto. Hindi nito binura ang mga kasalanan, ngunit nagbigay ito ng daan para sa pagpapatawad, pagtanggap at panibagong simula. Ang pag-uusap ng tapat, ang paghingi ng tawad, at ang pangakong magbago, ito ang mga unang hakbang tungo sa pagbuo muli ng nasirang tiwala. Mahaba pa ang daan, alam nila iyon. Marami pang sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may liwanag na natatanaw si Seb sa dulo ng madilim na lagusan. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay nagsimula ng sumibol. Ang mga sumunod na linggo at buwan sa mansyon ng mga Aguilar ay naging panahon ng dahan-dahang paghilom at muling pagbubuo. Ang titik ng pag-asa, mula kay Savan, ay nagbigay daan sa isang bagong simula, isang simula na hindi madali, puno ng mga hamon, ngunit may kaakibat na determinasyon mula sa bawat isa. Sinimulan ni Sebi ang mahirap na gawain ng pagiging tunay na ama sa kanyang tatlong anak.
Hindi na ito ang dating Seb na takot sa responsibilidad at tumataka sa mga problema. Ang mga pagkakamali ng nakaraan ay nagsilbing mapait na aral. Bawat araw, sinisikap niyang bumawi sa mga nawalang taon. Ang umaga ay nagsisimula sa paghahatid niya kina Lila at Tala sa eskwelahan, isang bagong pribadong paaralan na malapit sa kanilang bahay. Si Bituin naman, na masyado pang bata para sa formal na pag-aaral, ay madalas niyang isinasama sa opisina niya sa bahay, o di kaya naglalaro sila sa hardin. Natutunan ni Sebi ang mga paboritong pagkain ng bawat isa, ang mga kwentong gusto nilang marinig bago matulog, at ang mga munting takot at pangarap nila. Si Lila, bagamat nagpakita na ng pagpapatawad, ay nanatiling mapagmasid. Hindi na ito kasing lamig ng dati, pero may distansya pa rin na naunawaan naman ni Seb. Alam niyang hindi basta-basta mabubura ang sakit. Ngunit unti-unti nakikita ni Seb ang mga maliliit na pagbabago. Minsan, nahuhuli niya itong nakangiti habang pinanonood siyang nakikipaglaro kay Bituin. O di kaya ay kusang nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho. Mga maliliit na senyales na unti-unti nang bumabalik ang tiwala. Si Tala, na mas naging malapit agad kay Seb, ay laging may dalang kwento mula sa eskwelahan. Ipinagmamalaki nito ang mga star na nakukuha sa kanyang notebook at ang mga bagong kaibigan. Si Seb naman ay matyagang nakikinig, nagbibigay ng papuri at tinutulungan ito sa mga takdang aralin. Nakakaramdam si Seb ng kakaibang kilig, isang kilig na hindi romantiko, kundi isang malalim na kasiyahan ng isang ama na nakikitang masaya ang kanyang anak. Si Bituin, ang bunso, ang siyang pinakamadaling nakapalagayan ng loob ni Seb. Para sa kanya, si Seb ay si Ipapa Seb na laging may pasalubong na candy o laruan at laging handang makipaglaro ng bahay-bahayan o tagu-taguan. Ang mga yakap at halik ni Bituin ang nagsisilbing pampalubag loob ni Seb sa mga araw na nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Si Aling Matilda, sa kanyang bahagi, ay sinuportahan ang anak. Ang dating sama ng loob ay napalitan ng pag-unawa at pagtulong. Siya ang naging katuwang ni Seb sa pag-aalaga sa mga bata, lalo na kapag kailangan ni Seb na asikasuhin ang kanilang negosyo. Masaya si Aling Matilda na makitang unti-unting nabubuo ang pamilyang matagal na niyang pinangarap para sa anak, kahit pa nga sa paraang hindi niya inaasahan. Samantala, ang paghahanap kay Clarissa at sa kanilang anak ay nagpatuloy. Sa tulong ng ilang mga koneksyon, natunto nila ang kinaroroonan ni Clarissa sa isang malayong probinsya sa Luzon. Nagtatrabaho ito roon bilang isang guro. Ang anak nila, si Leo, ay 11 taong gulang na, isang masigla at matalinong bata, ayon sa mga paunang impormasyon. Nagpasya si Seb na personal na puntahan si Clarissa. Isang mahirap na desisyon, puno ng kaba at takot sa kung ano ang magiging reaksyon nito. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin. Hindi lang para humingi ng tawad, kundi para akuin ang responsibilidad na matagal na niyang tinalikuran. Ang pagkikita nila ni Clarissa ay puno ng emosyon. Sa una, may galit at hinanakit sa mga mata ni Clarissa. Mga luhang matagal nang naipon. Ngunit nang makita nito ang sinseridad sa pagsisisi ni Seb, at nang marinig nito ang buong kwento, kasama na ang tungkol kay Savan at sa 3 bata, unti-unting lumambot ang puso nito. Hindi na maibabalik ang nakaraan, Seb, sabi ni Clarissa, ang boses ay may bahid pa rin ng sakit. Pero siguro, panahon na para pareho tayong magsimula ulit. Para kay Leo. Hindi agad ipinakilala ni Seb ang sarili kay Leo bilang ama. Sa tulong ni Clarissa, unti-unti siyang ipinakilala bilang isang kikaibigan ng pamilya. Nagsimula siyang magpadala ng regular na suporta, at dumadalaw paminsan-minsan, sinusubukang buuin ang koneksyon sa anak na hindi niya nakasama sa paglaki. Mahirap pero determinado si Seb. Ang balita tungkol kay Clarissa at Leo ay ibinahagi ni Seb kina Lila, Tala at Bituin, pati na rin kay Aling Matilda. Sa simula, may pag-aalinlangan si Lila, takot na baka maagaw ang atensyon ng kanilang ama. Ngunit ipinaliwanag ni Seb na ang pagmamahal niya ay hindi nababawasan, bagkus ay nadaragdagan pa nga. Ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng bagong simula ay ang unti-unting pagtanggap ni Savan, o ang alaala niya, sa pamilya. Madalas ikinukwento ni Seb sa mga bata ang mga magagandang alaala niya, kasama si Savan noong nasa Maynila pa sila, ang mga pangarap nila, ang mga masasayang sandali, bago pa man dumating ang mga problema. Ginagawa niya ito hindi para balikan ang nakaraan, kundi para ipakita sa mga bata na minsan, nagmahalan din sila ng kanilang ina,
at sila ang naging bunga ng pagmamahalang iyon. Paminsan-minsan, nakakatanggap sila ng mga postcard mula sa iba't ibang lugar, walang pangalan ng nagpadala, ngunit may mga drawing ng araw, bituin, at bulaklak, mga simbolong alam ni Lila na galing sa kanilang ina. Walang address, walang mensahe, tanging mga drawing lang. Isang paraan marahil ni Savan para ipaalam na iniisip pa rin sila nito, kahit nasa malayo. Ang mga postcard na ito ay itinatabi ni Lila na parang kayamanan. Nagkaroon ng mga masasayang sandali ang pamilya. Namasyal sila sa beach, isang bagay na matagal nang gustong gawin ng mga bata. Nagkaroon sila ng maliit na salu-salo sa hardin para sa kaarawan ni Tala. Nagvideoke sila sa bahay, kung saan napilitan si Seb na kumanta, na ikinatawa ng husto ng mga anak niya. Mga simpleng bagay, ngunit bawat isa ay nagiging mahalagang alaala, mga tisa na bumubuo sa pundasyon ng kanilang bagong pamilya. Isang gabi, habang pinapatulog ni Seb si Bituin, biglang nagsalita ang bata. "Papa Seb," sabi ni Bituin, "masaya na po ako dito." Napangiti si Seb. "Masaya rin si Papa na nandito kayo, anak." "Sana po, bumalik na si Mama sa van," dagdag ni Bituin, bago ito tuluyang makatulog. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Seb. Sana nga. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ang pag-aalaga sa mga anak na ipinagkatiwala sa kanya, ang pagtulong kay Savan na harapin ang mga sugat ng nakaraan sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama, at ang patuloy na pag-asa na balang araw, magiging buo sila. Hindi lang bilang pamilya ni Seb at ng kanyang mga anak, kundi marahil, bilang isang mas malaking pamilya kung saan may puwang ang lahat ng nasaktan at nagmamahal. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho. May mga peklat na mananatili. Ngunit ang mga peklat na iyon ay magsisilbing paalala ng mga aral na natutunan, ng sakit na nalampasan, at ng pag-asang laging naririyan. Ang bagong simula ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo, puno ng pagmamahal, at patuloy na umuusbong, tulad ng mga halaman sa hardin ni Aling Matilda na dinidiligan ng pag-asa bawat araw. Lumipas pa ang 1 taon. Ang Rishi Mabini ay abala sa paghahanda para sa taunang fiesta. Ang mga kalsada ay napapalamutya ng makukulay na banderitas, ang amoy ng mga nilulutong pagkain ay umaalingasaw sa hangin, at ang masayang tugtugin mula sa mga sound system ay nangingibabaw sa buong paligid. Ngunit para sa pamilya Aguilar, ang fiestang ito ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay isang pagdiriwang ng muling pagkakabuo, ng mga sugat na naghilom, at ng pag-asang hindi kailanman nawala. Ang mansyon, na dati simbolo ng yaman at katahimikan, ay naging isang tahanang puno ng buhay at pagmamahal. Ang hardin, na dati pinananatiling malinis at maayos ng mga hardinero, ay madalas nang may mga laruang nakakalat, mga bakas ng maliliit na paa, at ang masasayang sigawan ni Tala at Bituin habang naghahabulan. Si Lila, ngayon ay isa ng dalagita, ay madalas nang makikitang nakangiti, lalo na kapag kasama ang kanyang mga kapatid o kapag tinutulungan si Aling Matilda sa kusina. Nagpasya si Seb na magdaos ng isang munting salu-salo sa kanilang bahay bilang pasasalamat at pagdiriwang. Imbitado ang ilang malalapit na kaibigan, mga kasamahan sa trabaho, at syempre, ang mga bagong miyembro ng kanilang pamilya. Dumating si Clarissa, kasama si Leo. Ang relasyon nila ni Sebi ay nasa maayos ng antas, isang pagkakaibigang may respeto at pag-unawa. Si Leo, na unti-unti nang natatanggap si Seb bilang isang ama-amahan, ay mabilis na nakagaanan ng loob sina Lila, Tala at Bituin. Ang 4 na magkakapatid sa magkaibang ina ay nagmistulang matagal ng magkakakilala, naglalaro at nagtatawanan na parang walang bakas ng komplikadong nakaraan. Si Aling Matilda, abala sa pag-aasikaso ng mga bisita, ay hindi maitago ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang dating pangamba at sama ng loob ay napalitan na ng pagmamalaki sa kanyang anak at sa pamilyang nabuo nito. Nakikita niya ang tunay na kaligayahan ni Seb, isang kaligayahang hindi nabibili ng pera. Habang nagkakasiyahan ang lahat, may isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang babae ang bumaba mula rito, may daladalang isang maliit na bayong na puno ng mga prutas. Medyo nag-aalangan pa itong pumasok, tila nahihiya o kinakabahan. Si Lila ang unang nakakita sa kanya. Natigilan ito. Ang hawak niyang baso ng juice ay muntik nang mabitawan. "Mama," halos pabulong niyang sabi, hindi makapaniwala. Ang babae ay si Savan. Medyo nagbago ang itsura nito, mas payat, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata.
Isang ningning ng kapayapaan at lakas. Napatayo si Seb. Ang puso niya ibiglang kumabog ng malakas. Si Savan. Pagkatapos ng mahigit isang taon, nagbalik na ito. Tumakbo si Lila palapit kay Savan, kasunod si Natala at Bituin. Ang tatlong bata ay yumakap ng mahigpit sa kanilang ina, umiiyak sa tuwa at pananabik. Si Savan, lumuluha rin, ay hinagkan ang kanyang mga anak isa-isa. Lumapit si Seb, kasama si Aling Matilda. Walang nagsasalita sa una. Tanging ang mga hikbi ng muling pagkikita ang maririnig. Savan, sabi ni Seb, ang boses ay puno ng emosyon. Nagbalik ka. Ngumiti si Savan, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Seb. Seb. Nagbalik ako. Para sa mga anak natin. Tumingin ito sa paligid, sa mga masasayang mukha, sa mga palamuti ng fiesta. At mukhang-mukhang naayos mo na ang lahat. Hindi ito isang akusasyon, kundi isang pagkilala. Isang pagkilala sa mga pagbabagong naganap. Pinatuloy nila si Savan sa loob. Ipinakilala siya ni Seb kay Clarissa at kay Elio. Sa simula, may kaunting ilangan, ngunit ang pagiging bukas at ang iisang layunin, ang kapakanan ng mga bata, ang nagtulay sa anumang pagkakaiba. Nakita ni Savan ang pagmamahal at pag-aaruga na ibinibigay ni Clarissa kay Elio, at ang respeto na ipinapakita ni Seb sa kanila. Nang magkaroon ng pagkakataon, nag-usap ng masinsinan sina Seb at Savan sa hardin, malayo sa ingay ng mga bisita. Salamat, Seb, sabi ni Savan, nakatingin sa mga anak nilang masayang naglalaro kasama si Leo. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Sa pagbibigay sa kanila ng buhay na alam kong hindi ko naibigay noon. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Savan, sagot ni Seb. Sa pagbibigay mo sa akin ang pangalawang pagkakataon. Sa pagtitiwala mo sa akin sa kabila ng lahat. Natuto na ako, Seb, sabi ni Savan. Natutunan kong magpatawad. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa sarili ko. Ang galit, ang sakit hindi iyon magdudulot ng kabutihan, lalo na sa mga bata. Ikinuwento niya ang kanyang mga pinagdaanan sa loob ng isang taon, ang pagtatrabaho sa ibang bayan, ang pag-ipon, ang paghahanap ng sariling kapayapaan. Plano mo bang manatili dito? Tanong ni Seb, may halong pag-asa at kaba. Ngumiti si Savan. Hindi ko pa alam, Seb. Marami pa akong kailangang ayusin sa buhay ko. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ko na ulit iiwan ang mga anak ko. At gusto kong maging bahagi ng buhay nila sa paraang tama at nararapat. Hindi man direktang sinabi na intindihan ni Seb. Ang muling pagbabalikan nila bilang mag-asawa ay hindi pa sigurado at marahil hindi na iyon ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay ang pagkakaibigan na muling nabubuo, ang respeto sa isa't isa, at ang pagtutulungan para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nang gabing iyon, sa gitna ng salo-salo, tumayo si Seb para magbigay ng isang maikling talumpati. Sa lahat na naririto, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Maraming salamat sa pagdalo. Ang araw na ito ay napaka-espesyal para sa amin. Ito ay pagdiriwang ng pamilya. Isang pamilyang sinubok ng panahon ng mga pagkakamali ng mga lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami ngayon mas matatag, mas buo. Tumingin siya kay Aling Matilda, kay Clarissa, kay Elio, sa kanyang tatlong anak at kay Savan. Natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang dugo ang basehan. Ito ay pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad at pagtanggap. Ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang maghilom kung may pag-asa at pagtutulungan. Nagpalakpakan ang lahat. Si Savan, nakangiti, ay may mga luhang namumuo sa mata. Nang matapos ang fiesta, at ang mga bisita ay unti-unti nang nagsisiuwian, naiwan ang pamilya Aguilar, kasama si Savan, Clarissa, at Leo, sa kanilang hardin, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Ang mga bata, pagod na sa kakalaro, ay nakatulog na sa mga sopa sa sala. Masaya ako para sa inyo, Seb, sabi ni Clarissa, hawak ang kamay ni Leo. At salamat sa lahat. Nagpaalam na sila, nangakong magkikita ulit sa lalong madaling panahon. Naiwan sina Seb, Savan, at Aling Matilda. Mukhang magiging maayos din ang lahat, anak, sabi ni Aling Matilda, tinapik ang balikat ni Seb. Ang mahalaga, natuto ka na. Lumapit si Savan kay Seb. Hindi man naging perpekto ang simula natin, Seb, sabi nito. At marahil, hindi na rin magiging perpekto ang lahat. Pero ang importante, nandito tayo ngayon para sa mga bata.
Hinawakan ni Seb ang kamay ni Savan. Isang hawak na puno ng pasasalamat, respeto, at isang panibagong uri ng pagmamahal, isang pagmamahal na mas matatag, mas makatotohanan. Para sa mga bata, ulit ni Seb, ngumiti. Ang puso ni Seb ay buong-buo na. Ang mga anino ng nakaraan ay napalitan na ng liwanag ng kasalukuyan at ng pag-asa para sa hinaharap. Ang paglalakbay ay naging mahirap, ngunit ang bawat hakbang, bawat luha, at bawat ngiti ay naging bahagi ng isang kwentong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, pamilya, at pagpapatawad. Sa ilalim ng mga bituin ng Beershith. Mabini, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kabanatang isusulat nila ng magkakasama, na ang puso ay buong-buo. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Kamusta po kayo? Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong paglaan ng oras, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay kasama sina Seb, Savan, Lila, Tala, Bituin, Aling Matilda, at ang iba pang mga tauhan, mula sa simula hanggang sa mapait, masalimuot, ngunit sa huli matamis na pagtatapos ng kanilang kwento. Ang inyong suporta po ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko sa bawat pagtipa ng mga salita. Hindi niyo lang alam kung gaano kalaki ang tuwa at kung minsa ikaba sa aking dibdib habang isinusulat ko ang bawat kabanata. May mga pagkakataong napapangiti ako sa mga simpleng kikilig di moments ni Seb at ng kanyang mga anak, nalulungkot at halos maiyak sa bigat ng mga pinagdaraanan ni Savan, at kinakabahan sa mga revelasyong unti-unting nabubunyag. Ang bawat karakter ay naging parang tunay na kaibigan o kapamilya, at ang kanilang paglalakbay tungo sa paghilom, pagpapatawad, at pag-asa ay naging isang napaka-personal na karanasan din para sa akin. Ang pagbuo sa kanilang mga personalidad, ang paghabi sa kanilang mga tadhana, ay isang hamon na may kasamang hindi matatawarang ligaya, lalo na't alam kong may mga pusong maaantig ito. Sa kwentong ito, ang isulyap ng tatlong anino, nais ko sanang maipadama at maiwan sa inyo ang ilang mahahalagang mensahe. Una, ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig, pag-ibig sa pamilya, sa mga anak, at ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili upang makapagbigay ng tunay na pagmamahal sa iba. Pangalawa, ang aral ng pagpapatawad. Hindi po laging madali ang magpatawad, lalo na kung malalim ang sugat, ngunit ito ang tanging susi sa tunay na paghilom at kapayapaan ng kalooban, hindi lamang para sa pinatatawad kundi lalo na para sa nagpapatawad. Pangatlo, ang katotohanang lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon upang matuto, bumangon, at magsikap na itama ang mga ito. Laging may puwang para sa pangalawang pagkakataon, para sa bagong simula. At higit sa lahat, ang pamilya, sa anumang anyo o sitwasyon ito, ay isang biyaya, isang kanlungan ng pagmamahal at pag-unawa na dapat nating pahalagahan at ipaglaban. Kaya naman, mga minamahal ko, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin. Ano po ang pinakapumatak sa inyong puso sa kwentong ito? Sinong karakter ang inyong minahal, kinainisan, o naintindihan ng lubos? Anong aral ang inyong napulot na maaaring baunin sa inyong sariling buhay? Ang inyong mga mensahe at pagbabahagi ay lubos kong pinapahalagahan at magsisilbing inspirasyon pa para sa mga susunod na akda. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Seb at Savan, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kakilala upang mas marami pa ang makasubaybay at makakuha ng inspirasyon. Muli, isang mahigpit na yakap at taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga pahina ng mga susunod pang kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal,